Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At kung hindi ka pa nakakahit sa ating notification bell, pakihit na po ang ating notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Thank you guys. Hello guys, trending na trending yung isang post ng isang mother. Meron siya guys, 2 anak na babae, batang babae. So, nakipaghiwalay siya doon sa kanyang asawa kasi yung asawa niya tambay-tambay lang, walang trabaho. So, nakipaghiwalay siya. Tapos, nakatagpo siya nung lalaki na ayos naman, pareho sila may trabaho, compatible sila. So, yung 2 ng anak na babae, ang naiiwan, yung tatay nung kalibin niya. Sabi na, ano ba tawag nito? Yung anak niyang isa, meron yatang lagnat. Pagkatapos, para siyang hinihila na umuwi. Ano yun lunch break. Lunch break daw. So, nagpaalam siya sa boss niya na uuwi saglit dun sa bahay. So, guys, nung pag-uwi niya sa bahay, ang tagal niyang kumatok. Siguro daw mga 5 minuto bago siya pinagbuksan nung biyanan niya. So, nung pagpasok niya sa loob ng bahay, akala kasi niya mga tulog-tulog yung 2 bata, pati yung biyanan niya tulog. So, pagpasok na doon sa kwarto, nakita niya yung anak niyang bunso, walang pang ibaba. Tapos, basang-basa yung maselang bahagi ng bata hanggang sa likodan. So, tinanong niya ngayon yung biyanan niya kung bakit ganon. Sabi ng biyanan niya lalaki, ihilang daw. So, syempre tayong mga may asawa na, alam natin yung amoy ng sperm. So, ang ginawa niya, pinunasan niya agad yung maselang parte nung anak niya. Tapos tinanong niya, masakit? Sabi ng bata, oo daw masakit. So, ang bilis-bilis niyang nilinis yung anak niya para maano ba yung kutob niya. Agad niya yung dinala sa ospital. Tapos, nung lumabas na yung result, sabi ng mga doktor, kailangan magdala siya ng parang ng police, yung demand letter ng police. Kasi daw, maselan daw yung resulta. So, nagdadalawang isip ngayon tong si girl. Nakita namin doon sa post niya, humingi siya ng advice. Ano daw dapat niyang gawin. So, kasi, pagka nagdemanda siya doon sa natatakot siya baka magalit yung kalibin niya. So, pero na-curious siya, sabi kasi ng mga doktor, ano daw yun, sensitive. Bago ibigay yung result, kailangan, meron daw demand case. Yung bang parang demanda, ganon. So, idinimanda niya ngayon yung biyanan niya lalaki. Tapos, inirelease na yung result. Guys, napaka walang hiya ng biyanan niyang lalaki. Sa murang edad ng mga anak niya, ginawa ng hindi maganda. So guys, kaya nagdadalawang isip nga siya kung itutuloy yung kaso kasi nga tatay ng kalibin niya. Pero nagulat siya kasi hindi lang pala isang anak niya yung ginawa ng masama, pati pala yung panganay. So, wala siyang talagang sabi niya sa sarili niya, hindi niya naisipin sarili niya, kailangan niyang gawin yung para sa mga anak niya. So, itinuloy niyang idemanda yung biyanan niyang lalaki. So, kahit na pakiusap nung kalibin niya, so, pinaliwanag niya na kasalanan ng tatay niya. Sinira niya yung buhay ng mga anak niya. Ganyan. So, pag isip-isip din naman ng kalibin niya na mali ang ginawa ng ama niya. So, ngayon guys, yung biyanan niya, nandoon nakakulong na. Grabe. Sino ba
mag-iisip na ihi lang daw. Grabe guys. Kaya talaga mahirap talaga yung yung may anak ka na tapos mag-aasawa ka uli. Talagang malaki ang possibility na yung mga anak mong babae ma-rape o gawa ng hindi maganda. Talagang malaki ang possibility. Kasi yung iba nga sariling dugo na nila ginagawan pa ng masama. Hindi, lalo na yung hindi, 'di ba? So nakakasama lang ng loob kasi yung dalawang batang walang kamuwang-muwang, sinira yung buhay. Kumbaga napakabata pa para halayin, 'di ba? Tapos buti sana kung kaso may edad na rin yung lalaki. Napakawalang puso, 'di ba? Napakadami talagang ngayon sa mundo, yung makademonyong pag-ugali. Diyos ko. Kaya ngayon guys, yung babae, ayun, medyo napanatag-panatag na rin yung loob niya. Kahit pa paano nabigyan niya ng katarungan yung sinapit ng dalawa niyang anak na babae sa kamay ng biyanan niya. So, tama lang yung ginawa niya. Kasi, kung makikinig siya dun sa ka-live-in partner niya, para na rin yung binaliwala yung mga anak niya, diba? So, okay na yan, girl. Nakaano ka na din doon. Kahit pa paano, hindi na natin may babalik yung nawala, pero at least, nabigyan mo sila ng katarungan, diba? Yun lang. Shinare ko, trending na trending kasi yun eh. Ang post kasi ni girl, ihi lang daw. Syempre, alam natin yung mga may asawa na kung ano yung ihi at saka yung may sperm, di ba? Amoy na amoy eh. Kasi yun nga ang result. Trending na trending. Kaya kapayo ko lang sa mga solo parents, especially na ako katulad ko, 4 yung anak ko, no? 3 babae, 1 lalaki. So, talagang 50-50. Kung ang matatagpuan mo yung matino o yung hindi mag-aano sa mga anak mo. Naalala ko nga yung panganay ko eh. Meron siya sa akin nirereto noon. Kaya kaano pa niya, ka-religion. So, ayan, ito na ang anak ko, di ko pinapansin na ganyan-ganyan. So, sabi niya, oh, mama, ito, pambait to, ganyan-ganyan. So, inaano ko na lang siya. Sige. So, chinat ko rin yung sabi ko, hi, good morning, ganyan. Kaya, kasamahan mo pala yung anak ko dyan sa pagsamba nyo. So, kamusta naman? Kinamusta ko. So, ganyan lang naman. Tapos, isang araw, sabi ng anak ko, mama, ano ba yung nirereto ko sa'yo? Ako yung nililigawan. Sabi ko, ay pasaway ka. Tanda-tanda na nun. Sabi niya, grabe mama, ikaw ang nirereto ko, tapos sa akin pala may gusto. Tawa ako ng tawa nun eh. Kasi nga, yung mga lalaki kasi, iba ugali niyan. Ewan ko, basta. Iba yung mga ugali niyan. Kaya, ngayon katulad ko, matagal na ako nag-abroad, no? So, okay na sa akin yung may jowa ka sa chatmate, ganyan. Kasi lilipas din yan eh. Katulad nitong huli, siya na yung nagsawa. Kasi ako dito, trabaho lang talaga ako ng trabaho. So, mas okay na yun. Walang headache, diba? Sabi nga, enjoy your life. Life is full of choices. Choose carefully. So, maybe, mas maganda talaga yung choose ko na lang na mag-work, ganyan. Para kahit pa paano, maginhawa ang buhay ng mga anak ko, kahit konti. Hindi naman totally na mayaman, kasi maliit lang naman sa Saudi rito. At least, hindi parang, tawag nito, yung mahirap na mahirap. Ang hirap na yung isang kahig, isang tuka katulad namin nung araw. Kung hindi magtatrabaho, hindi makakabili ng 1 kilong bigas at ulam. So ngayon, kahit pa paano, may inaasahan, 'di ba? Kahit maliit lang, at least sigurado na. Thank you guys for watching. Lang ako, nag-share ng aking pang OFW stress reliever. Okay na yung self-talk. Para lalong maganda yung buhay.